Good afternoon, grade 9. Ito po ang No Limitang Hiri, Kabanata Siyam, mga bagay-bagay tungkol sa bayan. Tama ang naging hinala ni Ibarra, si Padre Damaso, ang nakita niyang lula ng Victoria at nagtungo ito sa bahay ni Kapitan Tiago. Huminto ito sa tapat ng bahay ni Kapitan Tiago. Formal ang mukha nito at nagmamadali na para bang mahalagang sadya. Sa pintuan pa lamang ay nakasalubong na ni Padre Damaso ang magtiya na papalabas ng bahay. Saan ang tungo nyo? Usisa niya. Kukunin po namin sa kumbento ang aking mga gamit, sagot ni Maria Clara kay Padre Damaso. Nabigla si Padre Damaso dahil sa tinuran ni Maria Clara. Pabulong na sinabi nito sa sarili, tingnan natin kung sino ang masusunod at kung sino ang higit na makapangyarihan. May pagmamalaki ang ngiti nito na nagpapahiwatig na siya pa rin ang makapangyarihan sa lahat. O ano ang ibig sabihin nito? No? So, ang ibig sabihin nito, bakit si Maria Clara ay kukuha ng gamit sa kumbento na hindi naman siya nag-utos? So, isa lang ibig sabihin nito, ang nag-utos ay si Kapitan Tiago. Kaya, hindi yun, hindi sang-ayon si Padre Damaso dahil siya lang dapat ang masusunod kung ano ang dapat kay Maria Clara. Kaya nabulong niya sa kanyang sarili na, tingnan nga natin kung sino ang masusunod. Hindi mo alam na ako ang makapangyarihan sa lahat. Napansin ni Tia Isabel ang pagbulong na iyon at napagkamalan niyang may sinasaulong sermon ang matandang praile. Sumagsag ang lakad nito ni Padre Damaso papasok sa bahay ni Kapitan Tiago. Sinalubong siya ng ngiti ni Kapitan Tiago. Magmamano sana ang lalaki, ngunit hindi niya inabot ang kamay tulad ng dati. Bahagya itong nabigla nang makitang formal ang anyo sa kanyang muka. So bakit hindi niya inabot ang kanyang kamay para magmano si Kapitan Tiago? Sa kadahilanan niya, nagagalit siya na bakit yun na ang nagdidesisyon para kay Maria Clara na siya lang dapat ang magdidesisyon para sa kanyang anak na si Maria Clara. May mahalaga tayong pag-uusapan sa iyong tanggapan, Santiago. Nang oras na yun ay may nagaganap ring pag-uusapan sa pagitan ng isang paring may malubhaang sakit na nasa kumbento at kay Padre Sibila na naroroon upang dalawin ito at balitaan ng mga nagaganap sa paligid. Sa paniniwala ng pari, ang kanyang sakit ay kaparusahan sa mga nagawang pagmamalupit at pagmamalabis sa kapangyarihan. Hindi na niya sinunod ang payo na doktor ng pagpapatistis sapagkat siya ay matanda na at mahina na. Minarapat na lamang niya ang hintayin ang kanyang kamatayan. So, ang matandang pari ay may sakit at kaya binisita ito ni Padre Sibila at mapag-usapan na rin kung anong mga bagay-bagay na dapat nilang pag-uusapan. Pero sabi ng matandang pari, hindi na daw siya magpapatistis. Ano bang magpapatistis? Magpa-opera dahil hindi na niya kaya. Matanda na siya. Antayin na lang niya ang kanyang kamatayan. Inilahad ni Padre Sibila ang naganap. Inilahad ni Padre Sibila ang naging piging at ang pagdalo ni Ibarra. Mula sa kwento ay naghinuha itong maaaring mali ang balitang natanggap nila tungkol kay Ibarra. Sa kanyang palagay ay may sariling bait ito at mabuting tao si Ibarra, taliwas sa ipinararating sa kanila ni Padre Damaso. So,
Ang paniniwala ni Padre Sibylla ay mabait nang makita niya si Ibarra. Mabait ito at may mabuting puso. Taliwas sa sinabi ni Padre Damaso. May kapangyarihan tayo dahil pinaniniwalaan tayo. Kapag may kumakalaban sa atin, pinaparatangan ng pamahalaan na irihi ang kalaban natin. At dahil tutol tayo sa kalayaan ng bayan, magiging dahilan pa ito para hindi tayo maalis sa pwesto. Ngunit paano kung ang mga kaaway natin ang pakinggan nila? So nandun ang kanilang pagkalituhan, no? Ang mga pare nga na namumuno dito sa Pilipinas nung panahon ng mga Kastila. Kasi ang mga ginagawa nila dito sa Pilipinas, hindi alam doon sa Espanya. Kaya sinabi nila, paano na lang kung kumampi ang Espanya sa mga tumutol sa kanila at hindi sila ang paniniwalaan. Pero sabi nga ng matandang pari, basta kumakalaban sa kanila ay pinaparatangan kaagad na irihi taliwas sa simbahan. Pero nandun pa rin ang kanilang pangamba na kung iba ang kampihan ng namumuno sa Espanya, o ito bang si Ibarra o sila na mga pare. Hindi mangyayari ang gayon. Kailangan may kumalaban sa atin para mamula tayo, dahil posibleng mangyari sa atin dito ang nangyari pagbagsak natin sa Europa. So ano bang pagbagsak nila sa Europa? Sila yung mga paring taliwas sa pamamalakad doon sa Europa at natalsik dito sa Pilipinas. Pinarusahan sila. Kaya gumawa kagad sila ng kooperasyon dito sa Pilipinas para magkaisa sila. Yung pirang pumapasok, yun doon sa korporasyon nila. Paano na lang kung mabuking? No? Malaking kawalan sa kanila. Lalong-lalo na yung pera na kanilang nabuo. No? Kaya nandun ang kanilang pangamba. Baka magaya nga sila nung nangyari doon sa Europa na natalsik sila dito sa Pilipinas. Natuto ng lumaban ang mga Indio. Sino bang tinatawag na Indio? Tayong mga Pilipino. Nagigising na sila sa kanilang mga kalagayan. Mawawala sa atin ang lahat ng iyan, gaya ng nangyari sa Europa. At tayo rin ang magiging dahilan. Kailangan nating paghandaan ito upang hindi tayo maalis sa pwesto. Sabihin nyo nga sa akin, tutol ba kayo sa pagbabayad ng buwis? Tanong ni Padre Sibylla sa matandang pare. Hindi iyon ang sinagot ng pare at sa halip ay itinigil ang usapang iyon. So wala, hindi sinagot yung tanong ni Padre Sibylla. Samantala, nakarating sa Kapitan General ang mga naging parunggit ni Padre Damaso tungkol sa kanya sa pamamagitan ng isang lathala sa pahayagan na si Laruha ang nagsalaysay. Hindi nagsumbong ang tinyente na nasa pagtitipon at nakarinig ang mga maanghang na pahayag ng prayle. Kung hindi lamang totoong hangal ang bayang ito, itutuwid ko ang pagkakamali ng paring iyon. Kaunti na lang ang panahon ko at mahirap na makipag-usap sa mga paring ayaw sumunod sa aking mga ipinag-uutos. Sa halip na igawad ang parusa kay Padre Damaso, ay inilipat ito sa isang mas mabuting bayan. Ang kaparusahan ni Padre Damaso ay nilipat lang sa
ibang bayan sa kanyang nagawang kasalanan, no? Nilipat siya sa Kamiling. Okay. So sabi nga na matandang pare, kung kaya pa niya mapag-usapan si Padre Damaso ay pagsabihan niya. Kaso nga lang hindi na niya kaya. Nasabi ni Padre Damaso, ang lahat ang gustong sabihin at mangyari kay Kapitan Tiago. Pinagtakhan ni Kapitan Tiago ang inasal na gayong Padre Damaso. Paanong mas makapangyayari pa ang kagustuhan ng isang inaama sa tunay na ama? Nagtaka siya, no? Sabi, nagtaka si Kapitan Tiago sa inasal ni Padre Damaso. Walang alam si Kapitan Tiago na ang tunay na ama ay si Padre Damaso. Kaya nagtaka siya at kung bakit wala na siyang karapatan na magdesisyon sa kanyang anak na si Maria Clara. Ngunit walang tutol na sumunod na lamang si Kapitan Tiago. Tutol si Padre Damaso sa pakikipagbutihan ni Maria Clara sa binatang si Crisostomo. Binanggit pa ni Padre Damaso na siya ang magdidesisyon ng makabubuti para sa dalaga. Matagal nang wala si Padre Damaso, ngunit hindi pa rin siya mapakali. Kaya tumungo siya sa silidasalan, pinatay niya ang sindi ng kandilang nakalaan sa maayos na paglalakbay ni Ibarra. O bakit niya pinatay ang nakasindi na kandila sa dasalan para sana sa maayos sa paglalakbay ni Ibarra? Sa kadahilanan nga, ayaw na niyang ayaw na niyang hindi susunod sa kagustuhan ni Padre Damaso para walang gulo. Kaya pinatay niya yung kandila, nakasinding kandila para kay Ibarra. Kasi sabi ni Padre Damaso, ayaw niya kay Crisostomo Ibarra na yun ang makatuluyan ni Maria Clara. Kaya sinunod na lang po ni Kapitan Tiago. So dito, ang mga bagay-bagay na pinag-usapan nila ay tungkol sa kanilang kapangyarihan na bilang pari, kung ano ba ang magiging kahinatnan nila dito sa Pilipinas, kung magising na ang mga Indio at doon na din kakampi ang namamahala sa Espanya. So paano na lang sila, no? Matulad sila sa nangyari doon sa Europa na napatalsik sila dito sa Pilipinas at nagsisimula naman sila ulit para sa kanilang kinabukasan. So, si Kapitan Tiago at si Padre Damaso, ang pinag-uusapan naman nila ay tungkol kay Maria Clara, na sinabi dito na walang karapatan na magdesisyon si Padre Damaso, walang karapatan magdesisyon si Kapitan Tiago kay Maria Clara dahil siya ang masusunod. Sabi para kay Padre Damaso, kung ano ang ikakabuti para sa kanyang anak. Walang karapatan si Kapitan Tiago na magdesisyon para sa dalaga. At nagulat ito si Kapitan Tiago. Bakit siya ang magdidesisyon? Samantalang inaama lamang siya ni Maria Clara. Pero ganun din sa bandang huli, naisip na rin ni Kapitan Tiago na magpakumbaba na lang siya at si Padre Damaso na ang masusunod. Yun lang po at maraming salamat sa susunod